Tuwing pumapasok ako sa loob ng ospital, tumatambad sa akin ang tahimik na pag-aagaw ng buhay at kamatayan. Pero sa bahaging ito ng Southern Philippines Medical Center, pinabasag ang katahimikan ng araw-araw isa ang tinig ng 4 na taong gulang na si Kirby. Ang sariwang lapnos sa binti ng bata, ang iniwang bakas ng aksidenteng magliyab, ang sinasakyang motorsiklo ng kanyang pamilya. Ang kanilang mga sigaw, hindi sapat para ilarawan ang sakit at kirot na nararamdaman. Ngunit ito ay dapat pagdaanan ng mga pasyente. Yung dressing nila is nakadikit yan sa wound eh. Tapos kung hindi basa yung pasyente, siyempre masakit talaga ang sugat nila. So binabasa sila tapos tinatanggal yung dressing nila. Iba yung mga daing sa sakit sa Oo. mga pasyente pag nakikita ko. Oo, iba. Umiiyak talaga sila sa sakit. Mas mahirap po paliguan yung bata. Kasi saktan masyado, tapos palaging umiiyak, malikot. Hindi niya maintindihan kung ano ginagawa sa kanya. Kasi sa sobrang hapdi. 3rd degree yan, sir. Malalim. Kawawa masyado tingnan ng bata. Umiiyak. Suga, lamigan. Pagkatapos paliguan, sunod namang nilalanggas ang bukas na sugat ni Kirby. Kailangan gawin yan para matanggal yung focus. Ang physician, no, pagka bata yung nakita mong biktima at kita mo sunog na sunog at umiiyak, may epekto ba yun? Siyempre, As a doctor? especially Kung may anak ka lalo siguro. lalo na kung may anak ka. First emotion that you would feel is yung awa talaga sa pasyente. Because sa amin, we have a pain scale. Severe is 10 out of 10. Depende yan sa pasyente, depende din sa laki ng wound, tapos depende din sa tolerance. Pero most of them are really complaining of pain. To address that, prior sa dressing, binibigyan naman sila ng analgesics by IV or by PO. Kahit papaano, dito ko naintindihan kung gaano kasakit yung mga katagang para kang binilatan ng buhay. Ang unang ospital na tumingin daw sa kalagayan ni Kirby, wala raw kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. At tulad nila, marami sa mga pasyenteng narito galing pa sa malalayong probinsya. Hindi na kaya nila doon sa Maragusan. Kasi yung itlog ng bata, na-expand na. Oo. Hindi nila kaya gamutin. Ewan ko, ma'am. In fact, naglaki lang yung kuan. Oo. Bakit daw na-infect? So yung mali yung ginagawa? Siguro sa yung walang gising-gising, palagi lang lagay ng ointment. Hindi tulad ng mga karaniwang pasyente sa ospital, matagal bago maghilom ang nalapnos na balat. Matagal ang isinasagawang gamutan, kaya't ang hapding nararanasan, aalingaw-ngaw na tila walang katapusan. Sabi nga ng isang kasabihan, mabuti ng manakawan kaysa masunugan.
Pero kung kasabay ng masunugan, ay malapnosan ng balat ang isang tao. Dobling dagok ito para sa biktima. Nasunugan ka na nga ng balat. Parang nanakawan ka pa ng mga pangarap. Dahil ang gamutan, bibilang hindi ng araw, kundi buwan o taon pa nga kung minsan. It's the worst form of trauma that can ever come to you. Masunog ka. Ang burns kasi involves what we call pain sensation receptors. Kung mapasok ka halimbawa ng sigarilyo, masin ganoon ka, laki lang yan, masakit yan dahil hundreds of thousands of pain receptors ang nai-involve. Now, you multiply that dito sa extent of burns, that will give you an idea of how painful the burn is. Kaya naman para sa mga pasyente, ang araw ng pagpapaligo ay araw na kung pwede lang ay wag nang dumating pa. Isa ito sa kinatatakutan ng mga burn patients dito sa burn unit. Ang tawag dito ay Hubbard tank. Isa ito sa mga aparatong ginagamit para paliguan ang isang pasyente na nasunog. Pero kung minsan sa sobrang sakit na kanilang nararanasan, nagmimistula rin itong parang torture chamber. Dito sa Mindanao Burn Center, detabo ang paggamit sa 31 taon nilang Hubbard tank. Actually, noon, supposed to be for every patient, pinupuno ito. Tapos dito sila pinapaliguan. Pero recent studies kasi showed na nagpupul yung bacteria. So ngayon, ang ginagamit namin, parang free-flowing na lang while naliligo yung pasyente. At ang mga mahihirap na pamilya sa Visayas at Mindanao, umaasa lang sa isang Hubbard tank ng Mindanao Burn Center. Kada taon, humigit kumulang 300 pasyente ang ina-admit dito. Wala silang pinipili, bata man o matanda. Most of our patients na dumadating dito are skull burns. Skull burns meaning napaso ng mainit na tubig. Most of them are children. Most of them belong to a 2 to 1 years old. Tapos most of them belong to a family na mahirap. Ang primary reason na binibigay ng parents sa akin once I interview them, sinasabi nila na walang nagbabantay or nagbabantay sa isa pang mas maliit na anak. Tapos napapabayaan yung bata. Maraming Napapasok. Si baby, paano nangyari? Lumabas ako ng bahay kasi iniwan ko siya dun sa kusina. Yung takuring na siya. Nag-init ka ng tubig. Pagbalik natin, ubusan na siya ng init tubig. Sa likod o dali sa Likod at hita. Ang founder ng Mindanao Burn Center na si Dr. Aportadera. May sariling dahilan bakit ganun na lamang ang malasakit niya. Nasunog ako at the age of 3. Yung bagong gawang gaw-gaw, naupo ako doon. Sobrang sa init. patient. Sobrang init. Sobrang init yun. Yung Siyempre, bata ka. bataks ko na sunog. At saka nung panahon na ang Gentian Violet lang yun ibigay ng doktor noon. At araw-araw, tutuklapin yung balat mo noon. Ang sakit noon. Balatang ka, no? Kaya milagro, naggumaling ako na hindi ako namatay. Opo. Wala antibiotic pa noon. 1939, wala pa antibiotic noon. Sa ngayon, parang nauupos rin ang bilang ng mga burn center sa Pilipinas. 4 lang kasi ang pasilidad sa Pilipinas na pwedeng tumugon sa pangangailangan ng mga burn patient. 3 rito ay nasa NCR. Bakit wala yatang masyadong burn center dito sa Pilipinas? Mahirap, lugi. Lugi ang magme-maintain ng burn center. Number 1, wala kang kikitain dito. Okay. Bago matapos na 1 linggo, ubos na yung pera ng pasyente. Tapos ang tagal pa mag-heal.
sir. Every other day. Every other day, dressing sila, pero bawat dressing, paliguan sila. Ilang oras tumatagal yung proseso pagpaligo at pag-dressing? Dapat not more than 1 hour, sir. Kasi anong epekto sa pasyente? Baka magka-hypothermia ang pasyente sa lamig. Tulad ng pamilya ni Christy, hikaho sa buhay ang halos lahat ng mga pasyenteng narito sa burn unit. Wala silang kuryente tulad ng maraming residente sa kanilang lugar. Bubo kayo na! Utos kayo na araw-araw, utos kayo na! Ang third-degree burn sa mukha ni Christy at second-degree burn naman sa kanyang braso ang naging bunga ng pinsalang dulot ng natabig na gasera. Okay. Actually, if this patient can afford to buy materials needed para sa kanya sa operation, madali lang sana. However, due to financial na mga problema, natatagalan sila mag-procure ng materials. So we have to wait. Ang halos 1 oras na pananatili ni Christy sa loob ng Hubbard tank ang tila pinakamahabang panahon ng kanyang pananatili sa ospital na nais na niyang wakasan. Psychological aspect po ng pag-aalaga ng mga pasyenteng nasunog yung balat. Yun ba natutugunan ng burn unit dito? Natutugunan dahil ang burn management hindi lang asang doktor kagaya ko. Meron tayong psychiatrist na tinatawag dahil depressed ang pasyente. Halimbawa, kagaya ko, breadwinner ako ng pamilya, nasunog ako, wala ng source of income ang pamilya. Araw-araw may gastusin dito, gamot, mahal na gamot. The loss of income and yung problem of how my family will survive after that is the biggest problem of most of our patients. Kaya nadi-depress. Plus the fact na araw-araw masakit, oras-oras masakit, at saka matagal gumaling. Christy, alam ba ng mga kaibigan mo na nandito ka sa ospital? Meron ba sa kanilang dumadalaw? Wala. Dumadalaw sila? Wala. Wala? Gusto mo ba na dalawin ka nila o ayaw mo? Huwag na. Apektado ho yung itsura. Yan ho ba talagang malalim din ang... Malalim din yan, yung cosmetic deformity ng pasyente, malalim yan, lalo na yung bata, lalo na yung mga yung pa-puberty. Kasi yung may image conscious yan sila. Yun namang iba, accepted nila dahil siyempre nabuhay sila. Lahat daw ng sugat naghihilom ng tuluyan. Sa kaso ni Christy, naghihintay na lang siya ng sagot kung kailan. Gaano kahirap yung gagawin doon sa kanya? I mean, komplikado ho ba yung magiging ano doon? Yeah. Ang ginagawa natin yan, nire-release natin yung peklat, either Z-plasty or pag na-release natin yan, kung meron siyang defect, kukuha tayo ng balat at ilalagay natin. Para para gagaling kaagad yung sugat. Ang kakailanganin niya, we have to place a skin here and here in the face. Yung sheet na kukunin natin sa paa niya. Para naman pag laki niya, medyo acceptable. Maghilom man ang mga sariwang lapnos sa balat. Tiyak namang mag-iiwan ito ng permanenteng pilat. Pangit na daw siya karon kaysa kani. Sige mo ha. Sige. Kalbuhan lagi daw siya. Di na daw siya kaning persani nga buhok niya. Pamilya raw ang pinakamabisang pampamanhid para maibsan ang sakit na dulot ng ganitong trahedya. Importante talaga yung nandoon ng pamilya para sa suporta nila. Kasi mahirap yung
Kasi tinatawag nila mama. Yun na lang iniisip nila. Napansin ko, wala masyadong tatay, ha? Oo, kadalasan natin. Mas mahina ang loob ng tatay pagka sobrang nahihirapan ng bata. Bali, support system na lang ang tatay. Batiin mo. Ha? Sa mga hallway ng burn unit, iba't ibang mukha ang makikita. Iba't iba rin sila ng kwento kung paano nila nalagpasan ang malaimpyernong trahedya. Itong region nyo, siguro uniquely kayo lang yung tumatanggap ng mga, baka may mga war-related na burns. War-related burns. They were attacked by, or they were, pumunta yung mga tao doon, sinunog yung bahay, andun sila sa loob. Yung pamilya niya. Patay yung mga kapatid niya. Ito severe burns, tapos bilateral amputee pa. Putol na 2 kamay niya. Nalapnos ang katawan ng batang si Jean matapos makuryente sa live wire. Pero bukod sa tinamang sugat, kinakailangang putulin ang nasunog niyang daliri. Nagbubuhat ng TV. Tapos, Nakahapa siya. Nakahapa siya pagka kadapa. Putong yung adapter na hawakan niya dito sa dibdib niya na pisapa. Nimatay na siya, tapos yung dila nag-itom ng itim. Kala namin patay na yun. Palagi na siya nagagalit. Iwan ko kay bakit daw ganon na siya ng gani. Gusto niya mamatay na daw gani siya. Kaysa may maabutan pa siya nga among sini nga grabe yung sitwasyon niya karon nga masakit daw. Sa katabing kama, live wire din ang naging dahilan ng mga lapnos ni Joser sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Katawan mo, gumagano ba? Tapos nanigas ako. Pagkatapos, naramdaman ko yung parang gumaganon ako. Na galing sa mataas na nahuhulog ako. Parang nahulog. Para yung yung espiritu ko siguro yun. Gumaganon. Tapos pagdating sa katawan ko yun, natauhan ako. 3 segundo lang daw ang nangyaring aksidente. Pero 3 buwan na siyang nagpapagaling ng mga sugat dito sa ospital kasama ang kasintahang siya na rin niyang tagabantay. Kasi malayo po yung magulang niya. Then, doon po sa amin siya umuwi. Malapit din po sa amin yung natrabahoan niya. Then yung parents niya, malayo sa Carmen po, Tabato. Taga doon siya kasi rin. 24 na si Joser, ngunit pagdating sa Hubbard Tank, hindi niya raw maiwasan na umiyak na parang bata. Inisip mo yung gagawa nila, parang ganun, parang matay ka. Kasi parang hindi na umipik yung piniliver sa akin. Kaya pakiramdam ko masakit na mamaya pag diniracing ako. May mga sakit na malayo sa bituka, pero kung ang nararamdaman namang sakit ay tagos hanggang buto, tila wala yata itong ipinag-iba sa kirot na sumisirit mula paa hanggang ulo. Kaya sa mga biktima ng trahedya, pinakamabisang gamot ang maibibigay na suporta. Improve na, pero tingnan mo paa niya, payat. Ha? Para mag-spray ka ng banana. Ha? Sa bawat lapnos at sugat, dedikasyon ang inilalapat sa kanila ng mga tauhan at espesyalista ng ospital. Ang trabahong ito raw kasi, hindi lang basta tibay ng sikmura ang kailangan. What's unique among burn patients is that burn patients comes to us previously healthy. Malakas sila. So kung yung treatment mo magaling, kung ang treatment mo sa kanila is adequate, they will really get well. Kahit na itinuturing na pinakamalaking burn center sa bansa,
kulang na kulang pa rin daw ang pasilidad na ito sa Mindanao Burn Center. Ang Hubbard tank na kinatatakutan ng mga pasyente rito, napaglipasan na rin daw ng panahon. Sa Amerika ngayon, ginagamit na plastic line. Naglalagay sila ng plastic, doon nilalagay ang pasyente at saka yung tubig na nagdidrip, tuloy-tuloy sa receptacle na dinidispose nila properly. Yun lang ang kulang natin. Mga burn dressing material, yung mga hydrocolloids, wala tayo halos dito kasi mahal. Beyond the affordability ng budget ng hospital or budget ng pasyente. At saka yung mga modern dressing material na halos ini-imitate niya yung function ng skin, wala yan dito. Katulad ng mga pasyente, unti-unti na ring kinakapos ang burn unit. Wala na. Wala kasing gusto mag-specialize nito, matagal. At saka walang pera. Puro tulong mo lang, wala nothing. It is not rewarding professionally. Rewarding kung mabuhay mo, rewarding kung maiuwi mo sila, but in terms of monetary consideration, wala yan. Alam mo, survival ito, awa. And because people want to help. Meron kaming mga what we call angels of the burn unit, yung mga may pusong anghel na nagbibigay either in kind or in cash. This is your supply room. For donation ba? Yung iba, pero yung iba naman, binibili natin, magkano lang budget natin kulang. Gumagawa na rin daw sila ng ilang praktikal na paraan para tugunan ang ilang kakulangan sa kanilang pagamutan. Gumagamit tayo ng alternative burn management like honey, yung asin, yung salt solution, we use that also. We also use suka. We make our own formula here like third solution, one-third acetic acid, one-third normal saline, and one-third hydrogen peroxide. Yung tatlong yan, pag nilagay mo doon sa medyo infected wound, nalilinis ka agad. You have to really find ways and means to deliver quality care without sacrificing the quality of care at the minimum cost. Every day, we give them eggs. Ayun yung best source na ng protein natin. Pero nung araw na yun, wala raw rasyon ng itlog sa burn unit. Sa kakarampot daw kasi nilang pondo, may mga bagay na mas kailangan ng ospital. Hindi bababa sa 1 buwan ang itinatagal ng mga pasyenteng nakakonfine sa Mindanao Burn Center. Ito na ang buhay na kanilang nakasanayan. Panibagong araw na naman ito para sa mga pasyente. Ngunit para kay Kirby, wala na itong pinagkaiba. Oo. Bakit? Masakit? Hapde? Ha? Oo. Siya na ba susunod? Nililigo na. Hapde yan eh, no? Oo. No. Sabagay, ang bata hindi mahilig maligo talaga eh. Pero ito mas masakit. Doon sa amin, araw-araw man. Ngayon sa ayaw. Dati mahilig siya maligo. Ngayon, ayaw na. Ayaw na. Para sa mga doktor ng Mindanao Burn Center, ang pagkasunog ay marahil ang pinakamalalang sakit na maaring mangyari sa isang tao. Nadadagdagan pa ito ng sitwasyon sa Mindanao kung saan naghihirap ang maraming pamilya. Kung saan may mga sulok pa rin na hindi nagkakaroon ng katahimikan. Ngunit para sa mga biktima ng pagkasunog, tanging hiling na lamang nila na naway sa susunod, hiyaw na ng pagkagalak ang mamutawi sa kanilang mga labi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.